Paulo Avellino inilahad ang lagay ni Kim Chiu at ng baby nila. Isang emosyonal na pagbubunyag ang ginawa ni Paulo Avellino nitong hapon sa gitna ng patuloy na pag-aalala ng publiko sa kondisyon ni Kim Chiu, na kasalukuyang naka-confine sa ospital dahil sa sensitibong pagbubuntis. Matapos ang ilang araw ng katahimikan at pag-iwas sa media, tuluyan nang nagsalita ang aktor upang bigyang linaw ang tunay na kalagayan ng kanyang nobya at ng kanilang magiging anak. Sa isang maikling panayam sa labas ng ospital, suot ang simpleng hoodie at face mask, lumantad si Paulo sa harap ng mga kamera na may dala-dalang emosyonal na bigat. Alam kong maraming nag-aalala, maraming nagtatanong, at maraming nagdadasal para kay Kim. Nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng pagmamahal at suporta ninyong ibinibigay sa kanya, sa amin, panimulan ng aktor, bahagyang nanginginig ang boses. Ayon kay Paulo, dumaan sa isang delikadong yugto si Kim nitong mga nakaraang araw. Yung pregnancy po niya ay classified as high risk. May mga komplikasyong lumabas, at in-advise po ng mga doktor na kailangan niyang i-confine para sa mas mahigpit na obserbasyon at pangangalaga. Maging siya raw mismo ay hindi alam kung paano i-aabsorb ang lahat ng una niyang marinig ang kondisyon ni Kim. Habang hawak-hawak ang maliit na kwintas na tila may sentimental na halaga, hindi na itago ni Paulo ang labis na pag-aalala. May mga gabi po na hindi talaga ako makatulog. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Pero pinipili naming maging matatag para sa isa't isa. Lalo na ngayon na may isa pa kaming iniingatan, yung baby namin. Kinumpirma rin ni Paulo na naka-bed rest si Kim at patuloy na inoobserbahan. Nagpapahinga po siya ngayon. Kailangan po niyang umiwas sa kahit anong stress, kahit maliit lang. Kaya kami na po muna ang humaharap para hindi na siya maistorbo. Marami ang humanga sa pagiging bukas ni Paulo sa kanyang damdamin, isang panig na bihirang makita sa aktor na kilala sa kanyang reserved at tahimik na personalidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na kayang itago ang bigat ng sitwasyon. Hindi po madaling makita ang taong mahal mo na nahihirapan. Pero dito mo rin mararamdaman kung gaano kalalim yung pagmamahal mo. Kasi kahit anong hirap, pipiliin mong manatili at lumaban. Hindi rin naiwasang may tanong sa aktor kung paano niya pinapakalma si Kim sa gitna ng emosyonal na pag-ikot ng mga pangyayari. Pinipilit ko lang pong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kahit hindi ako magsalita, basta nandun lang ako, hawak ko kamay niya, yakap ko siya. Minsan yun lang ang kailangan. Samantala, ilang kaibigan sa industriya ang nagpahayag ng suporta. Si Vice Ganda, na matalik na kaibigan ni Kim, ay agad nagpunta sa ospital para makipagkumustahan. Si Angelica Panganiban naman ay nagpadala ng basket na may mga prutas, vitamins, at sulat na nagsasabing, kapag nanay ka na, mas matatag ka pa. Kayang-kaya mo to, Kimi. Sa huli, muling nagpaabot ng pasasalamat si Paulo sa lahat ng patuloy na nananalangin para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Sana ipagpatuloy niyo ang dasal. Kami po ay lumalaban araw-araw. Mahaba pa po ang daan, pero sa tulong ng Diyos at ng pagmamahalan namin, kakayanin namin ito. Habang tumatagal ang bawat araw sa ospital, mas lumalalim ang kwento ng pagmamahalan, sakripisyo, at pananampalataya ni Kim at Paulo.
At sa gitna ng kaguluhan sa mundo ng showbiz, isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe ang bumabalot sa kanilang sitwasyon, na ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa mga panahong pinakanangangailangan tayo ng tibay at tiwala. Sa pagpapatuloy ng emosyonal na kwento ng magkasintahang Kim Chiu at Paulo Avellino, mas lalong nadarama ang bigat ng bawat oras na lumilipas habang si Kim ay nasa ilalim ng masusing pangangalaga sa ospital. Ayon sa mga malalapit sa aktres, kahit pamahina at hirap gumalaw si Kim, nananatili siyang matatag at pinipilit na maging positibo alang-alang sa sanggol na kanilang pinakaiingatan. Isang short,